Delikado ha. Merong Eto drug naman tayo issue kay si Coach Bongbong, Oli. siniwalat niya na yan. Mhm. Wala pang 2 months, labas-pasok na si Bongbong sa ospital. Oy. Diyan pa lang makikita mo, that is very dangerous. That Yes, is delikado very talaga. critical. Bakit? Kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal May na gamot adictus. at labas-pasok ka sa ospital, Mhm. hindi po biro yan. Hindi po lagnat laki yan. Hindi lagnat ng So bata kulang na lang yan. sabihin, mamamatay na yung kapatid ko. Pinakikinabangan nyo pang mga alimal kayo. Yes. Ayaw nyo pang pagpahingahin. To issue a medical bulletin. Yun. Ayun. Yun, pasok eh, di Kay ba? Aimee na nang galing yan. Yung sabi niya, it's a shame. Sa Tagalog, nakakahiya. Nakakahiya. Ba't di pa kayo maglabas ng medical bulletin? Yun. Sinabi na rin yan ni Kung walang Atty. sakit, edi wala. Yes. Simple na. Maglabas kayo ng medical Ay, bulletin. hindi nga kaya. Yung doktor niya nakapirma official. So, kung hindi siya talaga mamamatay na, pagpakita ka ng medical bulletin. Yun lang naman yun eh. Hindi ako nagsabi kapatid mo. Even yung kapatid mo, duda sa kalagayan mo. Yes, nagtatanong na nga Huwag pati kaming kapatid mo tanongin yung eh. fake news. Nagtatanong Sabi nga ni Aimee, ako kasama nung mga yun Yes, true. na nagtatanong at dapat maglabas siya ng medical bulletin official. Kung totoo nga walang sakit si O, Bongbong, arestuhin niyo si lang Aimee. naglalabas. Pero sa tingin ko talaga, delikado na po. Yes, tingin rin niya Ay, ng sa marami, opinion ko Coach lang. Oli. Kasi sobrang dali naman maglabas ng medical True. bulletin. Bakit hindi magawa? makapaglabas? In short, Galing. hindi na, yung sakit niya is not capable anymore to lead a country. Yes, natakot kasi sila Kasi pag malaman. nilabas yun, mapipilitan na bumaba si Bongbong Marcos. Yun. So pinipigil nilang lumabas yun Natumbok mo, Coach Oli. para hindi bumaba si Bongbong Marcos. At yung mga magnanakaw sa paligid, Tuloy pa tuloy. rin. Ha? O ayun, ang galing ng paliwanag dito ni Coach Oli. Natumbok talaga niya kasi nga, eto natatabunan na naman tong issue na to. Hindi na naman napapansin kasi may panlihis na naman sila na inaresto si... Sino yun? Mabanta ba yun? Sinong pangalan nun? Basta yung vlogger din yun eh. Pero yung talaga BBM din yun. Pero yun ay dati ring kasama ng mga DDS na vlogger. So basta ganyan, may bago na naman silang panlihis. Hindi na napag-usapan itong sinabi na to ni Aimee. Isang araw lang. Tapos yan nga. Totoo itong sinasabi na to ni Coach Oli na delikado to. Kasi nga, binunyag ka na ni Aimee na ikay addictus talaga. Na gumagamit ka talaga. Tapos ngayon, sinabi rin niya na alam niya na ilang buwan pa lang ay labas-masok ka na naman sa ospital. Hindi na talaga maganda ang kalagayan niya. Ibig sabihin nun. Sabi nga natin ni Coach Oli, kulang na lang sabihin niya na matitegi na yung kapatid niya. Ayaw niya pang pagpahingahin. Kasi nga, ganun yung ginagawa ng mga nakikinabang ngayon. At sinasabi nga nito na parang ang pinaparinggan dito ni Aimee yung asawa na hindi inaalagaan. True. Kasi nga, paano nga alagaan? Iba nga ang focus nun, addictus din daw ang sinasabi. Na yun naman hindi lingid sa kaalaman ng lahat eh. Si Aimee na rin ang nagsabi na pati anak ay gumagamit, di ba? Tapos yan nga, kung ganyan ang kalagayan niya, kaya hindi yan naglalabas ng medical bulletin. Kasi sinabi na rin niya ni Atty. Vic na maglabas ka ng medical na bulletin para malaman kung ano talaga yung kalagayan mo. Ba't nga hindi? Parang ganun din niya sa ayaw magpa-hair follicle kasi nga malalaman ang totoo. Kung wala ka naman kasing tinatago, napakadali naman talagang gawin yan eh. Kaya sinasabi ni Coach Oli sa kanya lang naman, pero yun isa maraming tao na rin, kaya hindi makapaglabas kasi nga tagilid na, alanganin na yung kalagayan. Ayaw naman nilang paupuin si BP Sara. Kung malalaman nga naman na hindi na talaga kaya niyang mamuno, wala silang choice na hindi naman talaga papayagan nung mga nakapaligid sa kanya na nakikinabang. Pero, sino nga ba? Kasi ang balita ko Ayan, dito, ang talagang sumira sa relasyon nitong magkapatid, Yes. walang iba. Di umano, yan ang Si sinasabi. Satanas. Yes, Ito hindi naman ay naging kalat sa kaalaman yan, media. Ito kalat na naman kalat yan. ay kalat sa social True. media. Ito ay public knowledge. Yes, Yung true. kanyang asawa. I said that there were drug issues and addiction issues. Yan. And I exposed that in November. Wala pang 2 buwan. Ito. Diretso na siya sa ospital ilang beses. Diba? Yeah. Yan ang matindi. Delikado Merong drug issue si Bongbong. Siniwalat niya na yan. Yes. Wala pang 2 months, labas-pasok na si Bongbong sa ospital. Diyan pa lang makikita mo,
That is very dangerous. Kaya may panlist That sila is ngayon. very critical. True. Bakit? Kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at labas-pasok ka sa ospital, hindi po biro yan. Yes. Hindi po lagnat-laki yan. Hindi Hindi yan po lagnat bata bata. yan na normal na nilalagnat. Hindi po yan. Hindi po lalabas-pasok sa ospital. Kasi sabi, Oo, fake news totoo. daw eh. Ang dating nun, pinapatamaan yung asawa. Yes, true. Walang nag-aalaga dun sa kapatid ko. Puro ka... puro... Tapos yung kapatid ko, labas-pasok sa ospital. Ayaw niyong pag-resignin. Yes. Hindi to syempre, political. Ako pwede. naniniwala ako. So, ang issue dito, pambihira kayo. So kulang na lang sabihin niyo, Yes, mamamatay na yung may kapatid na ko. yan eh. Pinakikinabangan niyo pang mga alimal kayo. Ayaw niyo pang pagpahingahin. To issue a medical bulletin. Ayun. Di ba? Yeah, pasok eh, di ba? Yung sabi niya, it's a shame. Sa Tagalog, nakakahiya. Yes. Pinaganda po. Sa madaling salita, In English lang, nakakadiri kayo. Ba't di pa kayo maglabas ng medical bulletin? Hindi nga kaya. At Kung walang sakit, tagilid. hindi wala. Simple lang. Maglabas kayo ng medical bulletin. Yung doktor niya nakapirma official. Karapatan naman ng tao na malaman na yung kanilang leader ang talagang nagdidesisyon. Kasi parang iba eh. Yes. Parang yung leader natin, sasabihin ko sa inyo, hindi na siya talagang nagdidesisyon. Parang, Kasi Ingat, parang hindi baka niya, ikaw'y mayari. isipin mo sasabihin niya, nahuli. Pero hindi naman pala. In short, nabubulungan, Bongbong, eto sabihin mo, basa. Ganun na nga. In short, hindi siya nagdidesisyon. Wala siyang alam sa nangyayari. Mukha nga. Kung Mukhang hindi ganun talaga. siya talaga mamamatay na, ipapakita ka ng medical bulletin. Yun. Hindi ako nagsabi kapatid mo. Yes. Even yung kapatid mo, duda sa kalagayan mo. Huwag kaming tanongin yung fake news. Nagtatanong Sabi nga ni Amy, ako kasama nung mga yun Na mga nagtatanong. na nagtatanong. Di kakasuhan ka din. Dapat maglabas siya ng medical bulletin, official. Kung totoo nga walang sakit si Bongbong, simple lang naman. Napakasimple. Naglalabas. Kung hindi rin yan Pero sa addict, tingin ko simple lang talaga, din. Ay kaso nga delikado tagilid na po. na. Ay, sa opinion ko lang. Kasi sobrang dali naman maglabas ng medical bulletin. Yes, true. Bakit hindi makapaglabas? In short, hindi na, yung sakit niya Tagilid. is not capable Yes, anymore tagilid to na lead talaga a country. yan. Kasi pag nilabas yun, Hindi na magiging issue yan kung mapipilitan hindi na totoo. bumaba si Bongbong Marcos. So pinipigil nilang lumabas yun para hindi bumaba si Bongbong Marcos. At yung mga magnanakaw sa paligid, tuloy. O ayan, 'di ba? Napakagaling ng dito, ng paliwanag ni Coach Oli. Kasi nga hindi 'to napag-usapan kasi ngayon pa lang nililist na talaga nila. Isang araw lang tong na pag-usapan tapos parang talagang pinawala talaga nila tong issue na to sa kalusugan ni Marcos Jr. Halatang halata yan Ngayon may panibago na naman sila. Sabi nga nung wag tayong masyadong palihis dito sa mga ginagawang to. Sabi nga ni Chavit, 'di ba? Puro paglilihis ang ginagawa nila. Halimbawa, may pumutok na ganito tungkol kay Marcos Jr. Kinabukasan, may bago na naman yung eksena. Kasi nga, magkakasagwat naman sila Pero itong sinasabi na to ni Coach Oli, talagang delikado. Kasi nga, si Amy na mismo ang nagsabi na addictus yan. Tapos ngayon, ay ilang buwan pa lang, ay labas-masok na sa ospital. Delikado talaga. At kaya hindi talaga ito makapaglabas ng medical bulletin. Kasi nga, tagilid na. Ayun yung ayaw nilang mangyari. Yung malaman ng mga tao. Kasi nga naman, si Sarah nga talaga'y uupo. Na yun yung nga yung kinakatakutan nila. Kaya ginagawa nila lahat ngayon para si Sarah, talagang ma-impeach nila. Hindi talaga nila tatantanan. Kasi, kaya nila minamadali. Ito na rin yung reason Kasi kung iisipin mo, yung sa pa lang, yung pagiging addictus pa lang niya, kung talaga maglalabas siya ng napakadali lang. Tapos ito nga, yung medical bulletin, napakadali lang kung talagang gugustuhin niya maglabas. Kaso nga, hindi nila magawa. Doon pa lang magtataka ka na. Dahil karapatan kasi ng mga tao na malaman yan kasi presidente ka
Hindi nga nila magawa. Tapos eto nga, si Aimee, akalain mo si Aimee, kapatid na mismo yung nagsasabi na ganito ka na. Sabi nga niya doon sa unang ano niya na umuwi na tayo, parang ganun, tama na. Kaya nga lang, parang ang pinaparinggan nga dito ni sabi ni Coach Oli yung asawa kasi parang wala nag-aalaga kay BBM, kailangan niya kasing asikasuhin yung health niya talaga. Kasi nga alam yan, kapatid niya, alam nga namang hindi niyan alam yung nangyayari doon. Siya naman talaga yung tapos yung nga, nagkasira lang naman sila gawa nga nung asawa. Lalo na nung sinabi niya na yung asawa na akala niya ay mapapaayos si Bongit, lalong naging addictus, pati yung mga anak mo magamit. Paano nyo mawawala sa isip ng mga tao yan? Si Aimee na mismo yung nagsabi. Ngayon, i-release nyo. So, hindi mo pwedeng mawala to. Tapos yung ginagawa nyo nga na, kung sino yung mga nagtatanong, sino yung mga ng health nung presidente ay kinakasuhan nyo. Ngayon, nagtatanong din si Aimee, kasuhan nyo. Nyo din, cyber libel nyo din sa NBI. Kasi si Aimee na mismo ang nagsabi niya, pangalawa na niya yan, ha? Yung isa, yung addictus, hindi nyo masagot. Ngayon, yung medical bulletin, ito na naman. Parang tinatanggal nyo na naman sa eksena, pero hindi po pwede. Dapat ito yung pinag-uusapan talaga. Buti na lang talaga at may ganitong social media na hindi pwedeng basta pagtakpan. Kasi ngayon, ayun, sabog na naman yung issue nung kunya, hindi natin alam kung, pero pakulo lang kasi talaga yan, napakahirap kasing maniwala. Ngayon, basta't ang magpalabas ay yung NBI at yung seremolya. Napakahirap ng paniwalaan kasi nga puro paglilihis, hindi mo na alam kung ano yung totoo. Katulad yan, ang dami nagtatanong, paano nagkaroon ng ganung karaming pera si Martin Romualdez ay naka-freeze daw yung mga ari-arian, diba? Pinagluloko na lang talaga ang mga tao, kaya dapat yung mga ganito na tungkol kay BBM. Basta si BBM na ang sangkot, ang dami na niyan, obserbahan nyo, ang dami na niyan paglilihis. Nagsalita si Aimee, biglang may ganyan. So, ayan, nakaabag na naman ang mga tao doon, pero dapat ito yung pinag-uusapan at ito yung pilit na tinatanong at ipalabas yung medical bulletin ni Marcos Jr. Kasi nga, karapatan naman ng mga tao yun. Hindi nila pwedeng itago kasi nga, Pilipinas yung pinapatakbo mo, hindi isang barangay lang.